Eto ho, sa usaping legal natin ngayong araw, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na generally peaceful ang naging paghahain ng Certificate of Candidacy o COC ng mga tatakbo sa 2025 elections. Nagtapos ang paghahain ng COC noong October 8 kung saan 183 ang gustong komandidatong senador at 155 naman ang party list na gustong makaupo sa Kongreso. Noong Biyernes, inilunsad naman ng COMELEC ang Local Source Code Review o LSCR para sa darating na eleksyon. Ang source code ang magsisilbing utak ng mga automated counting machines at ang LSCR ang magsisilbing magsisiguro na sila ay gagana ng tama sa araw ng eleksyon. Magsisimula ang review ng source code sa October 14 at magtatapos sa Disyembre. Para pag-usapan ng ilang issue sa darating na eleksyon, makakausap natin ang former Justice Secretary and former Government Corporate Counsel at election law expert, Attorney Alberto Agra. Magandang araw ho, Attorney Alberto Agra. Attorney Danny Galang po ng Usaping Legal. Kayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din ho sa PTV. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga, Danny, at maraming salamat sa inyong paanyaya. Sir, Attorney Agra, 183 ho ang gustong komandidatong senador ngayong darating na eleksyon. Paano ho ba ito sasalain ng COMELEC para masabi kung sino yung seryosong kandidato at sino ho yung mga nuisance candidate lamang? Oo. Yung usapin kasi, di ba, may dalawang uri ng kandidato, yung seryoso or legitimate, tsaka yung mga tinatawag natin na walang sincero or bona fide interest para tumakbo, no? Ang mga balak lang nila ay manggulo or yung iba nga para lang magkapera, madagdagan ng kanilang magnegosyo, no? Maliwanag sa ating Supreme Court na hindi pera ang pinag-uusapan pag ikaw ay nuisance or law awareness or kasi mas pinapaboran ngayon ng Supreme Court ang kalayaan para tumakbo sa halalan, pero may kapangyarihan ang COMELEC lalo na sa usapin ng party list tsaka sa senators to weed out what they feel would be mga tinatawag nating nuisance. Kaya most likely less than 100 ang gagawin ng COMELEC tungkol dito at abangan natin yung final list. Balak kasi yan gawin ng COMELEC the soonest possible time dahil balak nila umpisahan ng printing ng balota baka by December or late November. Kaya asahan natin na maglalabas ng final list ang COMELEC, syempre dun sa mga natanggal sa listahan at pakiramdam nila na meron silang lehitimong layunin para tumakbo. Yung iba siguro sa kanila ay aangat sa Supreme Court para humingi ng temporary restraining order para masama sila sa balota. Ayun, Attorney Agra, na-mention nyo na nga po na yun nga, may desisyon yung Supreme Court ho noong 2022. Nagsasabi nga ho na hindi porket wala kang pera or wala kang partido, kailangan mo nang maklasify as a nuisance candidate. So sir, paano kaya nito babaguhin, no? Yung magiging desisyon ho ng COMELEC? Mas dadami ho kaya? Ina-expect natin mas madami yung senatorial balls this time? Una, mahirap na trabaho to on the part of COMELEC. On one hand, kailangan nilang respetuhin ang desisyon ng Supreme Court. On the other hand, kailangan naman nila salain dahil hindi naman kahit sino pwedeng tumakbo. Kailangan may sinserong intensyon, may kapasidad, at may plataforma. Kaya may mahirap na trabaho yan. Kaya gagawin niya ng COMELEC within the soonest possible time para may remedyo pa yung mga matatanggal at pwede silang umangat sa Supreme Court, no? Sir, ito naman ho, no, sa party list naman ho, 155 yung gustong makaupo sa Kongreso. Ngunit ang ilan po dito sa mga nominado, nakita naman natin either kapatid or kapamilya na din ng mga existing na politiko. So sa inyong palagay ho ba, nagagamit ang party list system para mapalawig ho yung political dynasties sa bansa at paano ho ba ito matitigil talaga? Alam naman natin, wala talaga tayong batas sa usapin ng political dynasty, although nakasaad dyan sa saligang batas. Right now, ang meron lang tayong batas sa political dynasty ay sa usapin ng sangguniang kabataan, no?
pero limitado lang para sa SK. Under the law, under the SK Reform Act, mga SK officials cannot be related to a national or local position. Unfortunately, hanggang sa ngayon, wala tayong batas para sa ganyan sa usapin ng senator or party list. Kaya't napapanahon na siguro na amyendahan ng ating Party List Act. Pero right now, napakaluwag ng ating batas. Ayon sa Supreme Court, para nga siyang free for all na eh. Kahit sino pwede nang tumakbo bilang party list representative. At ikaw, pwede ka ring nominee. You don't have to be a member of the sector to be a nominee, no? For as long as, tinanong nga ito nung nakaraang bar exam eh. Si Andrew, who's a male, pwede ba siya maging membro ng isang women's party? Sa bar exam, ang tawag, yung party, ang pangalan, Bini Bini. No? Ang sagot doon ay, according to the Supreme Court, even if you're not a woman, but you advocate the causes, the causa or interests of the women's community or sector, then you can be a nominee of that party. Dati, once upon a time, exclusive lang ang party list para sa mga marginalized oppressed groups. Natanggal na yon. Kaya't kailangan bang ibalik? Nasa mga mababatas natin ang solusyon kung magbabago bang anyo ng ating party list system kasi kailangan gang baguhin ng batas. Good point on that, sir. Talagang yung iba nga ho talaga hindi talaga marginalized sector pero nakaupo ho sa Kongreso. Sir, ito naman ho, sinabi ho ng isa ho sa mga kakandidato sa pagkasenador, si Pastor Apollo Kibuloy, na kasalukuyang ho nakakulong at nahaharap ho sa sari-saring samot-saring kaso. Maaari pa po ba siyang tumakbo sa eleksyon ho na ito at kung sakali ho manalo ay makakaupo ho ba siya bilang senador? Una, kailangan tanggapin ng COMELEC at tinanggap yung kanyang Certificate of Candidacy. Kasi alam naman natin na ministerial lamang, walang diskresyon ang COMELEC para hindi tanggapin. Maliban na lamang kung maraming blanco, walang pirma, hindi notarized. No? Pero sa usapin ng kwalifikasyon, kailangan niyang suriin ng ating Commission on Election. At alam naman natin, pag hindi pa final ang mga desisyon laban sa isang tao o sa isang akusado, and therefore pwede pa siyang tumakbo, pwede nga siyang iboto, at kung sakaling siya ay binoto at siya ay nanalo at nagkaroon ng kapasyahan ng ating Supreme Court na hindi pala siya kwalipikado or kailangan pala siyang ma-disqualify dahil sa may final judgment na yung kanyang conviction, and that's the time matatanggal siya sa position because in the first place, he or she was never eligible or qualified. Kaya't medyo matagal ang prosesong ito. Hopefully, sa mga ganyang desisyon, magkaroon ng final judgment before election day para alam ng taong bayan. No? So, yun ang proseso. Pero ang alam ko, ang COMELEC, kung merong may kapasyahan, halimbawang ombudsman, na immediately executory, halimbawa yung perpetual disqualification to run for office. According to the chairman of the Commission on Election, they will immediately enforce this decision and balak nila tanggalin sa balota, hindi isama sa balota ang mga merong ganitong ombudsman decision. Kaya ang balita ko, some of these aspirants or candidates will elevate the matter to the Supreme Court para magkaroon ng linaw kung the fact that may immediately executory decision ang ombudsman, kailangan na bang makansela ang kanilang COC or hintayin na lang natin ang outcome ng election. Ayun nga ho, sir, sana nga ma-resolve agad no bagong mag-eleksyon para naman ho hindi masayang nga ho yung pag-imprenta at yun nga ho hindi magkagulo ho sa eleksyon. Sir, ito naman sinabi ho ng COMELEC na yung ituturing daw na premature campaigning ang maagang pangangampanya at pagkatapos ng filing ng COC. Ito, ginawa na ho nila ito dun sa barangay at SK elections nung nakaraang taon.
Sir, ngunit sa ilalim naman ho ng batas, maituturing na kandidato lamang ang gustong tumakbo sa eleksyon sa simula ho ng campaign period. Ano ho yung opinion ho ninyo dito na sa ginagawa ho ito ng COMELEC? Una, magkaiba ang barangay election at SK election. Yan ay manual election. Sa darating na halalan sa Mayo, ito ay automated election. Kaya't iba ang batas na umiiral para sa dalawang ito. Sa usapin ng manual election, you're considered a candidate at the time you file your certificate of candidacy. Sa automated election, you only become a candidate not at the filing of the COC, but at the start of the campaign period. Kaya sa darating na halalan, kahit na marami nang nag-file ng kanilang COC, hindi pa sila matuturing na kandidato. Kandidato lang sila, let's say, mga senators and party list by February 11 at yung mga local naman by March 28. And therefore, from October 8 up to February and March, wala pa tayong kandidato. Wala pa tayo, puro aspirante pa lamang. Kaya walang no such thing as vote buying, no such thing as campaigning. You don't have to follow the regulations of COMELEC on campaigning. You don't have to account for your contributions and expenditures kasi itong mga nabanggit natin to pertains to candidates. And again, you only become a candidate at the start of the campaign period. Pero right now, syempre, yung mga revised penal code offenses like fraud or like murder or like rape or unfair labor practice, yung mga offenses naman yan hindi related sa pagiging kandidato. Itong offenses na to can be committed by anyone, kaya meron pa ring liability pero non-election related cases. And sir, malinaw ho yan na talagang para dito sa national elections, February 11, yung start ng campaign, doon pa lang talaga sila maituturing ng mga kandidato. At yun nga, asahan na rin natin na talagang ang dami na rin hong sort of pre-election campaigns nga ho na mangyayari o magaganap nga ho. Sir, panghuling katanungan na lang ho, no? Pinayuhan ho ng COMELEC yung mga kandidato na wala akong sapat na pondo na gumamit ho ng social media para sa kanilang kampanya. Ano ho sa tingin ninyo yung magiging epekto ho nito sa 2025 elections? At yun nga ho, paano ho ito makaka-apekto sa pagpili ng ating mga kababayan ng gusto nilang kandidato? Oo, may nilabas na resolusyon ng ating COMELEC about digital election campaign, use of social media for campaigning. Although technically, mag-a-apply lang itong resolution nito pag start ng campaign period, pero maliwanag na before December 13 of this year, lahat ng mga kandidato, lahat ng mga campaign team, lahat ng mga influencers na mga kandidato, kailangan nilang iparehistro ang kanilang social media accounts, websites sa Commission on Election. And failure to register, baka bibigyan ka ng show cause order ng Commission on Election at baka i-take down pa or tanggalin ang iyong mga accounts dahil hindi ka nagparehistro. Kaya lalo na ngayon, no, even AI, no, ang paggamit ng AI sa kampanya, kailangan din merong full disclosure, at kung walang disclosure na gumamit ka ng AI, pwede ka rin kasuhan ng ating Commission on Election. Kaya kailangan alam ng lahat ng taong bayan na meron palang ganitong regulasyon. Although technically mag-umpisa lang ang kampanya sa campaign period, hindi pa ngayon. Ang requirement lang ngayon ay iparehistro ang mga accounts. Ayan, maganda ho nasabi niyo yan, sir. Talagang kailangan ho for transparency na nakikita natin sino ba yung naglalalabi, sino yung mga nasa social media sa likod ng mga kandidato ho na ito. Sir, Attorney Agra, maraming salamat ho sa inyong oras ho na binigay ho sa ating programa. Oo. Una, Danny, dagdag ko lang sa usapin ng transparency. Lahat ng mga certificates of candidacies ay ipopost ng ating COMELEC sa kanilang COMELEC website. Of course, except without the signature para hindi lumabag sa Data Privacy Act. Again, ang layunin nito ay transparency para malaman ng lahat kung sinong tatakbo at pwedeng kasuhan ang mga at ipadiskwalipika ang mga kandidatong ito. So maraming salamat, Danny, sa usaping legal at tuloy-tuloy tayong mag-aral lalo na sa usapin ng eleksyon dahil bagamat wala pang campaign period, mahalaga ang election law para sa lahat. Ayan ho, tama ho yan. Very well said. Maraming salamat ho, Attorney Al Agra. Salamat, Danny. Ingat.
si election law expert attorney Alberto Agra. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.